Breaking news, matagal nang pinapanawagan ng Presidente ng Republic of Yemen na si Rashad Muhammad Al-Alimi na huwag nang suportahan ng Iran ang mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa na tinatawag na Houthi. Malaking bahagi kasi sa Yemen ay kontrolado ng Houthi. And of course, kaagaw ito sa kinikita ng kanilang bansa. Dahil dito, hindi makakausad ang kanilang bansa upang umunlad. At katunayan, ang Yemen ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Pero sa pagkakataong ito, marahil ay ikagugulat mo ang iyong maririnig dahil mismong ang gobyerno ng Yemen ang gagawa ng hakbang upang tapusin ang Houthi sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, ang gobyerno ng Yemen ay bumubuo ng 80,000 na mga sundalo upang labanan ang Houthis. Ang tanong, kakayanin kaya ng gobyerno ng Yemen ang Houthi? May tumulong kaya sa kanila? Kung may tumulong, sino ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin sapagkat napakalaking tulong yan sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay araw ng Lunes, April 14, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa magiging labanan, hindi sa pamamagitan ng Houthi at Israel, hindi rin sa pamamagitan ng Houthi at ng gobyerno ng Amerika, kundi ito ay mismong sa gobyerno ng Yemen at ng Houthis. Sigurado na marami ang hindi maniniwala sa balitang ito. Marahil ay sasabihin ng iba ay gawa-gawa lang yan ng vlogger ng Usapang Banal. Subalit upang patotohanan ang ating sinasabi na hindi ito kathang isip o gawa-gawa lamang, narito ang ating mga pruweba. Ang balitang ito ay kinumpirma rin ng The Jerusalem Post. Marahil ay meron tayong mga kababayang Pilipino na OFW ngayon sa bansang Israel. Sila ang makakapagpatunay na ito ay ibinalita mismo sa loob ng Israel. Posible rin na sabihin ng iba, natural ibabalita yan ng Israel sapagat ang Israel at Houthi ay magkalaban. Nais lamang siraan ng Israel ang Houthi. Pero isa pa sa ating pruweba ay ang sikat na tagapagbalita ng India at kilala ito sa buong mundo. Ito ay ang First Post at ganun din ang binabalita, walang pagkakaiba. Pero kung sakaling hindi pa rin paniwalaan ang ulat ng The Jerusalem Post at ng First Post, bakit hindi natin tanungin ang tagapagbalita mismo ng Yemen? Ang balita ng Israel at ng First Post ay pinatotohanan ng Yemen Online. Ang ating ipinakitang pruweba ay iilan lamang sa napakaraming pruweba na talagang ang gobyerno ng Yemen ay bumubuo ng 80,000 na mga sundalo upang labanan ang Houthis. Marami ang mga nagtatanong, bakit ngayon lang yan ginawa ng gobyerno ng Yemen? Dapat noon pa. Ang sagot kasi mga kaibigan, ang bansang Yemen ay isa sa mga napakahirap na bansa sa buong mundo. Kulang sila sa pondo at dahil kulang sila sa pondo ay hindi nila gaanong matustusan ang budget ng kanilang sandatahang lakas. Of course, kinakailangan din ng sweldo ng mga sundalo, maintenance ng mga kagamitan at ang napakalaking problema ng Yemen ay ang kanilang pagkain. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga nagpapahirap sa bansang ito ay ang militanteng grupo na tinatawag na Houthis. Sabagat maraming mga infrastructures o establishment na kung saan sana ito ay para sa gobyerno ng Yemen pero ito ay napupunta sa Houthis. Maraming mga daungan ang controlled ng Houthis, maraming mga oil facilities na ang mga nagdudumina ay Houthis. Maliban pa riyan, hindi naghihirap ang Houthis sabagat maliban sa mga pera na kanilang nakukuha sa gobyerno ng Yemen ay sinusuplayan pa ito ng bansang Iran. Ang pruweba rito mga kaibigan ay ang ginagawang pang-aatake ng Houthi sa Red Sea
sa mga barko na dumadaan dito, lalong-lalo na sa mga barko na may kinalaman sa Israel at kahit wala ay kanilang tinatarget. May mga pagkakataon din na ang Houthi ay tumitira ng mga ballistic missile sa Israel. At kung iyong pagtutuunan ng pansin, napakamahal ng ballistic missiles, drones, rockets, pero nagagawa ito ng Houthi. Lumalabas na mas mayaman pa ang Houthi kaysa sa gobyerno ng Yemen. Sa nagdaang panahon, ang gobyerno ng Saudi Arabia ay nagpopondo ng dolyar, maraming dolyar sa gobyerno ng Yemen upang labanan ang Houthi, pero hanggang ngayon ay walang nagagawa. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na nakatiis si Rashad Al-Alimi. Nagtipo na ito ng 80,000 na mga soldiers upang labanan ang Houthis. Of course, marami ang mga mapapilosopong tanong ang ibinabato. Bakit ngayon pa? Dapat noon pa ito ginawa ng gobyerno ng Yemen. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga reasons kung bakit nagkaroon ng tapang ang gobyerno ng Yemen na labanan ang Houthi, ito ay dahil sa pahinang-pahina na sitwasyon ng Houthis, bunsod ng kaliwat kanan, araw at gabing ginagawang airstrike ng puwersa ng Amerika. At hindi rin gaanong makasupply ang bansang Iran sa Houthis sabagat ang Red Sea ngayon ay binabantayan ng puwersa ng Amerika sa pamamagitan ng mga aircraft carriers at stealth bombers na nakapwesto sa Diego Garcia sa karagatan ng India. At eto pa, isa sa mga reasons kung bakit nagkaroon ng tapang ang Yemen na labanan ang Houthi, inulat ng First Post na tutulungan pala ng United States of America ang Yemen upang labanan ang Houthis. Nako, kaya naman pala, anong tulong naman kaya ang ibibigay ng United States of America? Ayon sa isang researcher na nakabase sa Saudi Arabia na nagngangalang Dr. Abdulaziz Sager, ang paraan na pag-atake na gagawin ng Yemen, ayon kay Sager, ito ang magiging largest offensive of the civil war sa kanilang bansa. At ang kanilang uunahin mga kaibigan ay ang capital city ng Yemen na Sana'a. Kontrolado kasi ito ngayon ng Houthis. Hindi na nakatiis ang people of Yemen na ang kanilang capital city ay kontrolado ng mga militanteng grupo. At ang pangalawa na kanilang aatakihin mga kaibigan ay ang Port of Hodeidah. Kontrolado rin kasi ito ng Houthis. Alam naman natin mga kaibigan na kung ano ang napakalaking tulong ng isang port sa isang bansa. Pag maraming port, of course, maraming negosyo. Magkakaroon ng import at export ang isang bansa. Ayon sa mga eksperto, ang mga malalakihang airstrike na isinagawa ng puwersa ng Amerika sa Houthis, kaliwat kanan, araw at gabi, ito ang nagbukas ng pintuan para sa gobyerno ng Yemen upang labanan ang Houthi. Ayon sa mga ulat, napakalaki ang possibility na ang tulong na maibibigay ng United States of America ay mga armas. Maliban sa mga kagamitan ng United States of America na ipapagamit sa mga sundalo ng Yemen habang sila ay umaatake sa Houthi, nariyan naman sa himpapawid ang puwersa ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay isang napakalaking clean-up operation. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. At ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, napakalaki raw ng pressure ngayon ng pamunuan ng Houthis sapagkat hindi lang ang puwersa ng mga Amerikano ang kanilang kakaharapin ngayon, kundi maging mga Yemeni soldiers na rin. At isa pa sa mga nagpapahirap ngayon sa Houthis, mismong ang Iran na ang nagsalita na hindi na sila sosoporta sa Houthis ng Yemen. Ano kaya ang magiging kapalaran ng Houthis sa mga susunod na araw? Ito na kaya ang kanilang katapusan? Ang kasagutan sa mga tanong na iyan ay ating tututukan sa mga susunod na araw, linggo o buwan dito lang sa Usapang Banal. Kaya kung nais mong maging updated sa mga pangyayari sa Middle East at ibang panig ng mundo, at kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito, sabay like na rin mga kaibigan. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At maraming salamat sa ating mga subscribers, silent viewers, mga bashers at mga members ng channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, nasa Israel, nasa Lebanon, UAE, United Arab Emirates, Jordan at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.